Okay din yung tandem namin ni Papa. Bubuo ang relasyon ng mag-ama. Pa, kain ka ba nito? Oo naman, basta luto ng anak ko. Nagulat si Rafael nang may 3 binata na nagtuturo sa kanila habang sila'y naghahantay na sinaad pa nilang napakalaki ng pinagbago ng itsura. Kaya umiwas sila Rafael ng tingin, lalo na nang nilapitan sila ng mga ito. Para silang nabunutan ng tinik nang tawagin nila si Maxine, sabay nagpakilala silang mga classmates niya noong elementary, kaya naalala sila ng dalaga na agad nilang tinanong kung sino yung mga kasama niya, kaya pinakilala niya si Moises na si Bastian at si lolo niya si Mang Estong bilang Emil, na pinalabas nilang mag-asawa sila Rafael at Chris na pinakilalang sila Gabriel at Christine. Nang naglalakad na sila ay biniro ni Moises si Maxine na sikat pala siya, na baka madaming naliligaw sa kanya noon sa Pilapil, na agad namang sinabi ng dalaga na walang pumasa na kahit isa. Nang kinuha naman ni Rafael yung bag na hawak ni Mang Estong, ay niloko siya ng matanda na ang swerte niya sa manugang niya. Sabay sinabihan niya si Grace na alagaan niya ang asawa niya, kaya sinita siya ng dalaga. Tinanong pa ni Mang Estong kung saan nakuha ni Grace yung pangalan na Gabriel na pinangalan niya kay Rafael, na agad namang pinaliwanag ng dalaga na bagay yun ni Rafael at kinuha niya mula kay Angel Gabriel dahil naghatid ng magandang mensahe para maprotektahan sila. Sinabihan ni Mang Estong na sanayin nilang sarili nila na iisang pamilya na mag-asawa sila Rafael at Grace at anak nila si Moises, na huwag silang magkakamali dahil baka mabisto sila, kaya sinabihan ni Rafael si Moises na makinig siya sa lolo niya at tinawag niyang anak at tinawag din siya ng binata na papa. Sakto namang dumating yung tatay ni Maxine para sunduin sila, na agad niyang pinakilala sila Moises sa kanyang ama. Pagdating nila sa bahay nila ay pabulong na sinabi ni Moises kay Maxine na ang akala niya ay okay lang sa tatay niya na doon sila dahil parang seryoso siya, na agad namang pinaliwanag ng dalaga na ganun lang talaga yung tatay niya, kaya agad sinaad ni Moises na parang tatay niya, kaya agad namang sinabi ni Rafael na hindi siya ganun, at agad namang umalma si Mang Estong kay Rafael na siya ang binabanggit ng binata, kaya biniro ni Chris na parang pinaglihi ang tatay niya sa masamang panahon at madilim na langit, kaya tumawa si Moises. Nagain si Mang Matias ng saging at tubig, sabay nagtinginan sila at sinabihan niyang alangang ipagsalin pa niya sila ng kanya-kanyang tubig, kaya agad kumilos si Moises. Humingi naman ng pasensya si Maxine sa bahay nila, kaya agad sinabihan ni Matias na bakit siya humihingi ng pasensya, kaya giniit naman ni Maxine na makalat yung bahay nila, na agad namang sinabihan ng tatay niya na hindi naman hotel ang kanilang bahay. Agad namang sinabihan ni Grace na maganda yung bahay nila, kaya kinento naman ni Maxine na katasyon ng pangingisda ng tatay niya na may 3 bangka na rin, at kahit siya na ang operator ay pumapalaot pa rin dahil ayaw niyang magpaawat. Sinaad naman ni Mang Estong na sumama sila doon dahil gusto niyang makita ang Pilapil. Matutulog sila Rafael at Grace sa iisang kwarto para mapanindigan nila ang kanilang pagpapanggap bilang isang mag-asawa. Dahil sa pagsasama nila sa Pilapil ay mabubuo ang samahan ng mag-ama, kung saan mas lalapit pa ang damdamin at puso ni Moises kay Rafael, na wala siyang kalamalam na siya ang tunay niyang ama. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.